Itong si Marcos, ganing buang na ni. Buang, adik, ingon pa sa iyang igsuon, bangag, sirayong puwet, diverculitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din. Alam niyo mga kababayan, kung ako po ang tatanungin, sumusobra na po itong si Baste Duterte. Hindi lamang po yan yung unang beses na nagsabi siya ng hindi maganda or kabastusan kay President Marcos Jr. Maraming beses na po. Kung maaalala niyo po, if I'm not mistaken, yung isang sinabi niya na kapag sila nakabalik sa kapangyarihan, may gagawin siya sa Ilocos Norte. Kung natatandaan niyo po, and then yung pinaka-latest, ito po, yung mga sinabi niyang iyan po yung pinaka-latest. But prior to that, yung sinabi niya na kukunin niya or gusto nilang kunin, no? Gusto nilang kunin yung ulo ni President PBBM. Yun po yung mga natatandaan ko at ito po yung pinaka-latest. Bakit po parang normal na lamang or sanay na sanay sila sa pagsasalita ng ganyan sa presidente? Siya lamang po ang kaisa-isang mayor na nakaringgang po ng ganyan, na napakabastos, walang respeto, at talagang napakabayolente po sa pagsasalita sa ating Pangulo. Siya lamang po ang natatanging mayor sa Pilipinas. Ang dami pong mayor sa Pilipinas pero siya lamang po ang ganyan. At bakit po yan ay pinapayagan? Siguro mga kababayan, kung hindi pinalampas ni John B. Cremulya, yung una niyang sinabi, bago yan, yung sinasabi niya na gusto nilang kunin ng ulo ng Pangulo, siguro hindi na po siya nakapagsalita ng ganyan. Pero in my opinion, parang namimihasa po kasi pinapalampas, pinababayaan. Hindi po yan biro. Hindi po yan na basta lamang na sasabihin ng isang mayor sa Pangulo and then papalampasin. Magiging normal po iyan. At mali po iyan. At ang dapat po, yung DILG secretary natin ay ginagawan po yan ng aksyon. And si PBBM din sana. Nananawagan tayo sa Pangulo, huwag niyo naman po itong palampasin dahil kami pong mga Pilipino ang napoprostrate at nasasaktan at kami mga Pilipino ang natatakot para sa inyo, para sa bansa. Paano kung makabalik sa kapangyarihan yung mga yan? Ngayon pa lang napakabayolente na sa salita at sa gawa at sa mga iniisip. What more pa kung magkaroon sila ng kapangyarihan? Ano na po ang mangyayari sa atin? Kaya po talaga ako sobrang dismayado kay John B. Cremulya bilang DILG Secretary dahil unang-una hindi na nga po niya nahuhuli yung mga dapat hulihin, yung mga pugante. Tapos si Bato de la Rosa, nakaharap na niya, nahawakan pa niya. Tapos kinabukasan, nakatakas. Tapos pinalampas yung unang sinabi ni Baste, yung mga naunang sinabi ni Baste na napaka-violente. And then ito, ayan na naman. So ano na naman gagawin ni John B. Cremulya dyan? Papalampasin na naman? So sana po wag niyo po itong palampasin, panugutin kung dapat panugutin dahil hindi po biro ang mga binibitawan niyang salita. Yung pong narinig natin ay maiksing part lamang ng kanyang speech pero napakahaba po niyan at marami po siyang sinabi na below the belt at masakit po sa pandinig, masakit po sa damdamin. Hindi ko na lamang po sa inyo ipaparinig dahil talaga namang grabe, napaka-violente po. Hindi po katanggap-tanggap ang mga binibitawang salita. Anyway, lagi ko naman po sa inyo sinasabi, yung kanilang ganyang karakter at ugali, lagi naman sila ang minamalas at kinakarma. Pero sana hindi pa rin palampasin ng ating DILG Secretary John B. Cremulya na nanawagan kami sa iyo. Baka naman pwede mong tignan ito at baka naman pwede mong panagutin dahil namimihasa na po. Yun lamang mga kababayan, hindi po iyan tama. Parang nagiging normal na at usual na ang ganyang uri ng salitaan. Sa ating Pangulo at sa ating mga Pilipino parang nagiging normal na. Parang naging talamak na po ang kabastusan at mga bayolenteng pananalita dito sa bansa natin. Simula nung nanalo si Duterte ng 2016. Hindi po katanggap-tanggap, hindi kaaya-aya at sana baguhin po natin ito. Magtulong-tulong po tayo na mabago ito, hindi po ganito ang ugali ng mga Pilipino. Pero dapat pa rin po na yung ating mga pinuno, especially sa DILG, sa mga otoridad natin, baka po
meron kayong dapat tignan dito at kung kailangan panagutin, panagutin po. Yun lamang mga kababayan. Salamat sa panonood.